Akala mo yung nangyari noong year 2023 sa buhay mo ay napakatinding breakthrough na, napakatindi ng blessing noon, pero sasabihin ko sa inyo, may mas matindi pa doon. Sabihin ko sa inyo, may mas matindi pa. Ikaw ay na-promote, nabigyan ka ng magandang trabaho, akala mo yun na, pero I am telling you, may mas maganda pa diyan. Let me give you some example. Noong araw, yung meron tayong TV black and white. Kasi nung nakikipanood sa kapitbahay, di ba, kahit yung 5 piso. Talagang akala mo, yun na yun na ang totoo Pero, pagkalipas ng panahon, lumabas ang mga colored TV. Aba, kaya phase out na yung black and white. Tapos, lumabas naman yung mga flat screen. Aba, wala na yung mga pagkakakalaking mga TV. No, palakihan ng TV, di ba? Tapos lumabas ang mga LED, panipis ng panipis. Akala mo yun na. Yun na yung final. Pero meron pa pala. Nung lumabas yung telepono na yung parang pangkaskas sa yelo, yung pag may hahalo-halo. Ang tindi ng dating mo, akala mo yun na yung pinakamatindi. Yung nakakausap mo, yung mga mahal sa buhay sa ibang lugar, akala mo matindi na yun. Aba, isang araw, lumabas yung hindi mo lang ka-text, may katok pa. Akala mo yun na ang matindi. Pero alam niyo po, may mas matindi pa pala. Nung lumabas ang Apple, touch screen. Pwede ka nang mag-picture sa sarili mo. Akala mo yun ang matindi. Pero alam niyo po, mga kapatid, may mas matindi pa pala. Ngayon, pwede ka nang manood ng pelikula sa iyong cellphone. Baka isang araw, pwede mo nang gawing refrigerator, pwede ka nang mag-washing machine Anong ibig ko mong sabihin? Patindi ng patindi, di ba? Kung ang mga technology, laging may surprises, laging may matindi, laging may kakaiba. I do believe, mas matindi si Lord, may kakaiba, laging may bago. Ang gagawin sa buhay natin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mag-expect ka ngayong taong ito na may bagong mangyayari sa buhay mo. Huwag kang manatili sa ganyang kalagayan. Maaari kayo po, mga kapatid, ay matagal nang nasa ganyang kalagayan, pero gusto ng Panginoon, kayo po ay iangat sa another level. Now, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay pinamagatan ko pong keep moving forward. Sino dito gustong umunlad? Kung gusto mong umunlad ang buhay mo, just keep moving forward. Marami po sa atin ay paatras ang buhay, paurong, hindi pa sulong. So, before we move on sa ating pag-aaral, doon po sa aklat po ng Ezekiel, chapter 47, sa verse 1 hanggang verse 6. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. I-visualize natin to Ito ay nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Verse 2, lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat, o metro, o medida, o ruler. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos lumusong kami sa tubig hanggang bukong-bukong. Ano ba ang bukong-bukong? Yung ankle. Tapos yung kabila, auntie. Uncle, auntie. Hindi pala. Yung uncle, yung medyo mataas sa sakong. Sumukat uli kami ng 500 metro at lumusong kami sa tubig. Ito ay hanggang bewang. Palalim ng palalim, Verse 6, sumukat uli kami ng 500 metro. Ngunit yun ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Yan. Pagpalain ng Diyos ang ating pong binasa na storya. Ito pong binasa ko po sa inyo na story, mga kapatid, ay isa pong pangitain. Pag sinabing pangitain, vision. Hindi siya nangyari sa literal.
Habang si Ezekiel ay nananalangin, si Lord ay may ipinakita sa kanya, parang may nag-plus. Minsan ba nasubukan nyo kayo pikit o kayo tunog, biglang parang may nag-plus sa inyo, may na-imagine kayo, parang ngayon, imagine yung fried chicken, pinapaitan, ay nagutom, ginugutom lang kayo, no? Itong pangitain ito ay pinapakita ng Diyos na meron siyang gustong ipahiwatig sa mga tao. Sometimes picture, sometimes visual, para ka bang nananaginip, pero ito ay gising siya, hindi siya nananaginip. Pagka ikaw ay tulog at nakakakita ka ng eksena, nakakakita ka ng picture, sino po ditong pagkatulog siya, may nakikita siyang mga picture? Minsan, ikaw ay naglalakad, nakasakay ka sa sasakyan, di ba, mga ganon, no? Ang tawag po doon ay dreams. May nakikita kang picture habang tulog ka. Ngayon naman, pagka ikaw ay gising, at nakakita ka ng mga picture, may nagpa-plus sa iyo, hindi yung visible eyes, hindi yung nakikita ko ng picture, ito pala, coming soon, hindi yun. May nakikita sa picture sa mind mo na ipinapakita ng Diyos. Halimbawa, gumagawa kayo ng plano ng bahay. Kaya nyo nagagawa yung plano ng bahay. Meron kayong nabivisualize sa mind mo na isang bagay. Napipicture nyo, di ba? May napipicture kayo, tapos sinusulat nyo kung ano na nagpa-plus doon sa mind nyo na mga idea. So, itong nangyari nito, ganun pong nangyari kayo, Ezekiel, nakita siya ng isang pangitay, nakita siya ng picture na gumagalaw, kasama niya ang angel ng Panginoon. At sila daw pong dalawa ay saan pumunta? Pumunta daw po sila sa temple. At doon daw po, meron daw pong mahinang agos ng tubig mula sa altar. Tapos, yun daw pong lalaki na angel, may hawak na metro. Tapos, ang ginawa po ay sumukat siya ng 500 meter. Pagkatapos, sila po ay lumabas. Doon daw po, yung tubig ay hanggang buong-buong. Hindi natapos doon, sumukat uli hanggang bewang ang tubig. Pagkatapos, hindi natapos doon, sumukat uli at mas malalim. Mas malayo ang abot. Now, ang point po dito, mga kapatid, ay hindi ka dapat manatili kung saan nandoon ka ngayon. Huwag kang manatili lang sa loob ng iyong kwarto. Huwag kang manatili lang sa loob ng iyong bahay. Kung gusto mong mababless ang iyong buhay, lumabas ka. Humakbang ka. Diba? At gawin mo kung ano ipinapagawa ng Panginoon sa iyong buhay. Maaaring kayo po ay maraming naiisip, marami kayong gustong gawin, marami kayong mga gustong puntahan, marami kayong gustong bilhin. Pero kung hindi ka lalabas sa iyong kwarto at hindi ka gagawa ng paraan para ma-achieve ang iyong mga pangarap, ang mga pangarap mo mananatiling nasa sa isip mo lang yan, nasa mind mo. Kinakailangan humakbang tayo. Alam niyo po, mga kapatid, nasa sa atin. Kung tayo ay gusto nating manatiling hanggang dito na lamang o gusto nating mas malayo pang maabot natin sa buhay natin. Sino gusto niyang malayo pang maabot sa buhay niya? Amen. May marating pa siya. Pastor, matanda na, may edad na, yan mga apo ko. Alam niyo si Abraham, pinag-usapan natin last Sunday, 75 years old, senior citizen na, pero ang lawak pa ng naabot niya sa buhay. Naunlad pa ang kanyang buhay. So, ibig sabihin, mga kapatid, tayo lamang ang naglalagay ng limitasyon sa sarili natin sa tagumpay. Sa Panginoon, kailangan mong ikaw ay patuloy na humakbang, patuloy na lumakad, at gusto ng Panginoong iparana sa atin yung mga bagay na hindi pa natin dati nararanasan. Sinong gusto yon? Sabihin mo sa iyong katabi, sumukat ka lang ng sumukat. Huwag kang tumigil sa hanggang bukong-bukong lang. Sino po dito yung masaya na ang kinikita ninyo hanggang minimum wage lang? Diba? Pastor, pag ako may 300 a day, masaya na ako. Sabihin mo ko sa iyong katabi, kapatid, huwag hanggang bukong-bukong lang. Napansin niyo po ba dito? Nakita niyo po ba dito? Kasi sa totoo lang, kung tayo ay mamumuhay hanggang bukong-bukong, yung pagkikita hanggang bukong-bukong lang, pambayad lang ho yun sa kuryente. At saka pambayad lang ho yun sa tubig. Hindi ka na makapamamasyal. Hindi ka na makakatulong sa iyong mga mahal sa buhay. May gusto kang tulungang mahal sa buhay, gusto mo siyang pakainin, gusto mo silang abutin, pero hindi mo magawa. Bahat ka na, hanggang bukong-bukong lang ang aking kita. Sabi mo sa'yo katabi, huwag hanggang bukong-bukong lang. Dapat hanggang bewang. Yung hanggang bukong-bukong, parang ikaw lang yun, yung sweldo mo para lang sa iyo. Pangkain ko lang 3 times a day. Paano yung iyong anak? Paano yung ako? Kung ikaw ngayon ay nasa bukong-bukong ang iyong kita,
pumunta ka sa hanggang bewang. Anong ibig sabihin? Increase your income. Ako po ibig sabihin? At tayo namang nasa hanggang bewang, huwag tayong manatili doon. Sumukat ka pa. Sabihin mo sa iyong katabi, marami pa. Meron pang increase. Sabi, sumukat daw po uli ng 500 metro. At ang sabi, hindi na kayang lakarin. Para ikaw ay makapunta doon, kinakailangan mo ng languyin. Idinideklara ko, ngayong taong ito, maraming lalangoy sa pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa inyong mga buhay. Ha? Ano pong ibig sabihin nun? Yung sobra-sobra. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ni Lord, ngayong taong ito, maranasan mo ang sobra-sobrang pagpapala, ang sobra-sobrang papor, ang sobra-sobrang himala at mga biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mag-aral ka ng lumangoy. Sabihin mo doon sa mga walang sasakyan, mag-aral ka ng mag-drive. Ha? Sabihin mo doon sa mga walang bahay, mag-aral ka ng maglinis. Ano pong ibig kong sabihin? Kasi ito'y ganito, di ba sabi? Dati, yung ginagawa niya, normal lang. Lakad lang, lakad. Pero nung siya'y sumukat ng sumukat, kapatid, iba na, hindi na katulad ng dati. Idinideklara ko, ang mga buhay ninyo, ngayong taong ito, hindi na magiging kagaya ng dati. Lalangoy kayo sa mga pagpapala, lalangoy kayo sa biyaya, ay magkakaloon ng Panginoon. Sabihin ko sa iyo, katabi, sumukat pa tayo. Huwag tayong tumigil hanggang doon. Lord, tama na po ito. Alam niyo po, kung ako ay, sabi ko, Lord, tama na po yung 30 na miyembro namin. Hanggang ngayon, 30 pa rin tayo. Dito lang po kami sa Dagupan. Pero sumukat pa tayo ng sumukat. Nakapagbukas po tayo sa Kalasyaw, nakapagbukas po tayo sa iba-ibang bayan. Ngayon, meron na po tayo 22 churches. Hallelujah, sukat lang tayo ng sukat. Bakit? Mas marami tayong naaabot ng mga tao kapag tayo po ay humahakbang. Kung kayo po dati, tagapaghalo lamang ng simento, sumukat ka. Ibig sabihin, umangat ka, mag-level up ka, maging contractor ka. Ikaw dati, anong tawag? Laborer. Ngayon, idinideklara ko, hindi ka mananatiling laborer. Magiging contractor ka. Yun ang ibig sabihin noon. Dati, ang tindahan mo, sari-sari store. Ngayon, magiging grocery. Yung grocery will become a department store. Ha? Yun po yung sabi ng Panginoon. Ha? Sumukat hanggang bukong-bukong. Pero kung hanggang bukong-bukong lang, I am telling you, mga kapatid, na hindi hanggang doon lang ang gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord sa ating lahat, tayo ay lumangoy sa Kanyang mga pagpapala. Now, tatlong mahalagang bagay ang iwanan ko sa bawat sa atin. In what area of life we should keep moving forward? Actually, napakarami naman sa buhay natin na dapat tayong magpatuloy, dapat tayong sumulong, dapat tayong umabante. Tatanungin ko ang buhay po ninyo, i-evaluate po ninyo, o mula na makakilala kayo sa Panginoon hanggang ngayong oras na ito, ang buhay po ba ninyo ay paabante o paatras? Paabante. Dati, no, sa pagdating kay Lord, ang buhay po ba natin paabante o pasulong o paatras? Dati, no, excited ka, ikaw ang nangunguna-nguna, pero nung mga after 5 years, ikaw na ang pinapalo up, paatras paatras. Ha? Kumusta na ang iyong buhay? Ha? Dati, ikaw ay nangungutang. Ngayon ba, nangungutang ka pa rin? Hindi na, ang buhay natin pasulong. Dati, noong nakaraan, nangungutang tayo, pero ngayon tayo na ang nagpapautang, tayo na ang nagpapahiram. Ibig sabihin, ang buhay mo pasulong. Imagine, 5 years ago, lagi napuputulan kayo ng kuryente, nangungutang sa kapitbahay. After 5 years, ganun pa rin ba kayo? Ibig sabihin, hindi sumulong ang iyong buhay. Come on, let's move forward. Masawa na tayo. Manghinawa na tayo dun sa laging tayong hinahabol ng Bombay. Dating araw, tayo nang papautang dyan sa mga Bombay na yan. Ayaw nyo maniwala. Sabihin mo sa iyong katabi, sumulong lang tayo. Just keep moving forward. Kahit minsan, tayo ay nagigipit. In what area of life that we should keep moving forward? Tatlong mahalagang bagay ang iniiwanan sa inyo. Number 1, we should keep moving forward in our spiritual journey. Ano po ba yung spiritual journey? Ito pong spiritual journey, mga kapatid, ay tumutukoy sa ating paglalakbay, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Nung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon,
ang buhay natin magulo, walang direksyon, walang pupuntahan, kung saan-saan tayo. Kumbaga parang tayo nadadala kung saan-saan atos, walang direksyon. Pag tayo, kumikita tayo ng pera, nagagastos lang natin sa bisyo, wala tayong naiipon, di ba? Kaya kahit kumikita tayo ng malaki, walang nangyayari. Parang ganun pa rin ang buhay natin. Kasi wala tayong direksyon wala tayong patutunguhan. Pero nakakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon ng direksyon. Ito palang dahilan kaya ako binibless ni Lord. Ito palang dahilan kaya ako pinopromote ni Lord. Ito palang dahilan kaya ako ay nasa ganung kalagayan ngayon. Nakikita mo ngayon yung purpose ng Diyos sa iyong buhay. Noong tayo po ay hindi pa nakakakilala kay Lord, ang buhay po natin, tayo nasa kadiliman. Alipin tayo ng bisyo. Pero nung tinanggap natin si Jesus as our Lord and personal Savior, tayo po ay, ang ating buhay po, isinilang tayong muli. Ipinanganak tayo ng ating nanay physically. At tayo po, nung ipinanganak tayo ng ating nanay physically, tayo po ay tumanggap ng buhay. Sabi natin, inhale. Exhale. Yan! Naka-receive ka ng buhay. Pero yung buhay na tinanggap natin, na minana natin sa ating magulang, tayo may laman at dugo, yung buhay natin, yung makasalanan tayo, malayo tayo sa Diyos. Pero nung may nag-share sa atin ng Word of God, narinig natin ang gospel, tinanggap natin si Jesus, pinagsisihan natin ating kasalanan, tayo ipinanganak na muli. Hindi sa physical, kundi sa spiritual naman. Ipinanganak naman tayo sa kaharian ng Diyos. Doon nagsimula na tayo po mga kapatid ay magkaroon ng kaugnayan sa Panginoon. So, nung tinanggap mo si Jesus, nagkaroon ka ng kaugnayan sa Panginoon, ang tawag doon, ikaw ay na-born again. Pag sinabing born again po, hindi po ito religion. Dito po ay personal experience ng isang tao na tumanggap at nanalig sa ating Panginoong Jesus. So, nung tinanggap mo si Jesus, kung kailan man yun, nag-repent ka, kailan mo tinanggap mo si Jesus, na unawaan mo na kailangan pa na si Jesus paghari sa iyong buhay, tinanggap mo siya sa puso mo, nanalig ka sa Kanya, na siya pa rin tagapagligtas, doon ka nagsimulang ipanganak na muli ang iyong espiritu. Nagsisimula ang iyong journey. Pero hindi natatapos sa tinatanggap ko si Jesus. Tapos, tama na. Hindi po doon. You will undergo sa water baptism. Ibig sabihin, hindi ka lang tumanggap. You must be baptized with water. Para ikaw ay ma-identify, to identify na ikaw ay tunay na alagad ni Jesus, you must be baptized with water. Nag-i-start ang iyong journey. Yung mga sumasali ho sa guardian, nagpapatato sila para ma-identify na sila ay guardian. Ano ang makikita niyo sa kanyang balikat? May tato na dito na guardian. Pag ho kayo ay para kayo ma-identify na kayo po ay kasali sa isang frat, kayo po ay mayroong sunog ng sigarilyo sa dibdib or whatever, o meron kayong peklat sa puwet, para ma-identify kayo na kayo ay miyembro, kabilang ng isang grupo na yon. Para ikaw naman ay maging ma-identify na ikaw ay alagad ni Jesus, you must be baptized. So, baptism is just a starting point of our journey together with Christ. Yun po ang starting point. Water baptism is not final destination. Water baptism is just a departure. Kumbaga pupunta ka sa ibang bansa, yun yung airport, doon magsisimula ang iyong paglipad. Tama po ba ninyo? So, pag ikaw na water baptized, doon magsisimula ang iyong paglipad. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dadaan ka sa process. We must keep moving forward. Hindi lang kahit tinanggap po ni Jesus, tama na. Kalimitan po ng mga Kristiyano, miyembro po sila ng CEO. Ano yung CEO? Christmas, Easter Sunday, at Undas. Doon lang sila pumupunta sa church. Minsan pupunta lang sa church pag may binyag, yung mag-aanak sa binyag, mag-aanak sa kasal, at saka pag ililibing na. Ano pong ibig ko sabihin? Pag sinabing journey, ito po ay tuloy-tuloy na paglakad natin, may continuity, may continuation, na tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay lalago. Kailangan matutunan natin paano tayo naligtas, matutunan natin paano manalangin, matutunan natin paano basahin ang salita ng Diyos at unawain ito, matutunan po natin paano tayo lumago sa ating pananampalataya. Nasabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 18, basahin natin sabay-sabay. Ayon sa kagandahan ng loob ng Diyos, ang sabi po ni Peter, magpatuloy kayo saan? Saan magpatuloy? Sa bisyo? Saan? Sa paggawa ng liko? Saan dapat daw po magpatuloy? Magpatuloy kayo sa paglabo saan? Sa kabutihan at saan? Pagkilala sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, we must keep moving forward in our spiritual journey. Attending on Sunday is not enough. Kung kinakailangan magkaroon tayo ng mga small group sa ating bahay na ang pinag-uusapan ang salita ng Diyos, pinag-aaralan para po tayo ay
lumago at para tayo tumibay at tumatag at maunawaan natin ang kalooban, ang plan ng Diyos para sa buhay natin ay maganda. So, attending Sundays is not enough. Kung gusto mong lumago, umattend ka ng prayer meeting, umattend ka ng gathering, umattend ka ng training, palago ka ng palago. Padagdag ng padagdag ang iyong kaalaman kay Lord. We must keep moving forward in our journey with the Lord, the spiritual journey. Kailangan matutunan natin how to cast out demons. Kailangan tayo po ay magpatuloy na madagdagan pa ang ating pong kaalaman. Paano ba binabasa ang salita ng Panginoon? Ibig sabihin, ang journey po natin ay napakalayo. Kaya sabi dito, sumukat ka pa hanggang bukong-bukong. Kaya kung kayo po hanggang Sunday lang, sa spiritual nyo hanggang Sunday lang, ay hanggang bukong-bukong lang po yan. Umattend ka ng mga small group, ng mga gathering, hanggang baywang, hanggang sa dumating ang araw, hindi na yung ikaw ang inaakay, ikaw na ang nag-aakay sa iba. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 1, therefore, let us leave the elementary teachings about Christ. So yung salvation, tinanggap mo na si Jesus as Lord, Personal Savior, pupunta ka sa langit, basic, elementary teaching. Gusto mo pang maligtas? Sige, tanggapin mo si Jesus as Lord and Personal Savior. Yung iba, nakakadalawang accept na kay Jesus. Kinakailangan kung tayo ay graduate na doon sa Jesus is my Savior. Gumraduate na tayo doon. Tapos na tayo, lampas na tayo doon. Kinakailangan tayo, mag-grow pa tayo, madagdagan. Paano ba ang mag-pray? Di ba? Paano ba ang mag-aral ng salita ng Diyos? Ano ba ang plano ng Diyos sa buhay ko? Kailan tayo lumago? Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ano ba ang utos ng Panginoon? Ano ba ang aking mission? So, hindi lang salvation, tapos na. Hanggang bukong-bukong. If you want to enjoy and experience yung great blessing ni Lord, huwag kang manatili sa bukong-bukong. Sumukat ka, lumalim ka pa kay Lord hanggang baywang, hanggang sa dumating yung time na maranasan mo yung overflowing ng pagpapala at ng pabor ng Diyos. Ang kailangan mong gawin doon, leave the old things behind. Leave the old knowledge. Yung matagal mo nang alam, na matagal natin natutunan. May na-encounter kayong taong ganito. Dito na ako namulat, dito na ako napikit, ipinanganak kaming ganito na akong mamamatay. Ano ang sabi ng Bible? Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on into maturity. Huwag kang manatiling ganon. Kamamatayan mo na ganon ka. Ang dami mong na-miss sa buhay. Kung hindi mo lalawakan ang iyong maaabot. Yung iba, namatay na hanggang bukong-bukong lang. Pwede po pala na nung maranasan pa, yung mas matindi pa. Ikaw lamang ang ayaw. Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13, verse 11, when I was a child, sabi doon, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child. Paano ba mag-isip at magsalita ang bata? Kunyari, sanggol. Walang alam niya kundi, mama, dede, mami. Yun lang alam, limited, di ba? Tapos ang bata, hindi siya makakain ng sarili niya, laging may susubuan. Ang bata, iyakin. Ang bata, tampuhin. Hindi maibigay ang gusto, naglulupagi. Yan ang bata. Pero sabi ni Paul, when I was a child, I spoke. Ganito po lagi ang mag-isip ang bata. Yung sarili lang niya ang lagi niyang iniisip. Gusto niya ang focus, nasa kanya lagi ang atensyon. Di ba? Ang mga bata, gusto nila sa kanila lang lagi ang focus ng atensyon. Pag hindi mo siya nabigyan ng atensyon, magtatampo na. Bata, di ba? Pero dapat huwag tayong manatiling bata sa pananampalataya kay Lord. Paano ba tayo lumago sa ating spiritual journey, sa ating mag-grow into maturity? Dati noon, nung ikaw ay nagsisimula pa kay Lord, baby ka pa, ikaw ang laging inuunawa. Ikaw yung laging, di ba ang bata laging pinaaalalahanan, oy, bago matulog, mag-toothbrush, di ba? Sino nagpapaalala sa kanyang anak na gano'n? O, sino dito yung 50 years old na pinaaalalahanan pa ni misis? O, asawa, mag-toothbrush ka? Hindi na eh. Alam mo na yon dahil ikaw ay, ang tawag doon, matured ka na, hindi ka na pinapaalalahanan. O, sino itong pinapaliguan pa ng nanay niya? Mag-aagaw pa kayo, maghahabulan pa kayo ng tabo.
dahil ayaw mong maligo. Yan ang bata. Pero pag matanda ka na, usa mo nang gagawin yun. Pag nagugutom ka, maghahalongkat ka na ng pagkain sa kaldero, kakain ka na mag-isa. Hindi ka parang sa bata. Pag nagugutom ka, iiyak ka. Yun lang ang kaya mong gawin. Nung bata ka, pag natumba ka, ano mangyayari? Iiyak. Hindi lang iiyak. Magpapakalisin. Sino magtatayo sa akin? Para maitayo ka, iiyak ka na malakas. Tatakbo naman yung nanay mo, tita mo, itatayo ka. Ngayon, kung ikaw ay 20 years old na, nadapa ka dyan. Bonjing ka na nun. Iintayin mo pa ba na may magtitindig sa iyo para tumindig ka? Hindi. Kung 20 years old ka na, nadapa ka dyan, tatayo ka. Uy, wala nakakita. Tatayo ka at maglalakad ka, pasulong, di ba? Ano pong ibig kong sabihin? Huwag tayong manatiling bata sa pananampalataya natin. Kung nung bago tayo. Uy, linggo ha, atin tayo sa church. Natural, papaalalahanan ka, hindi mo pa alam ang ginagawa, bago ka pala. Kung 10 taong ka nang nakakilala kay Lord, 10 taong ka nang umaten sa JA1, papayag ka ba na lagi, uy, Brad, atin ka Sunday ha, huwag mo kalilimutan. Kung 10 taong ka na sa Panginoon, hindi na ipinapaalala sa iyo na dapat sa church aattend ka ng Sunday. Alam mo na dapat yun. Kanino lang sinasabi yung, oy, attend ka ng Sunday, dalo ka ng fellowship. Kanino sinasabi yun? Sa mga first timer, sa mga bago. Pero kung 5 taong ka na, alam mo na dapat. Pag linggo, kailangan mo mag-worship kay Lord. At dati nun, ikaw lagi ang pinapaalalahanan. Ngayon, babaligtad din na natin. Ikaw na ang magsasabi sa iba. Dati, ikaw sinasabihan, atin tayo sa church, mag-worship tayo kay Lord. Para naman ma-bless ang buhay natin. Trabaho lang tayo ng trabaho. Kailangan din natin lumakas. Kung yung cellphone nga, pag nalolobat, sinacharge. Mas matindi pag ang tao ang nalobat. Nagliliparan ng plato at saka pinggan sa bakay. Walang ganun dito, So, anong ibig kong sabihin? Alam na natin. So, when I was a child, I thought, I reasoned, I understood as a child, but when I became man, I put away all childish things. So, if you want to move forward in your spiritual journey, you must keep away all childish things. Yung iba naman, nag-iisip lagi ng dahilan para hindi makapunta sa church. Come on, tayo mag-grow na. Dapat nating naiintindihan, minsan, we are not feeling well to go to church. Dahil pagod tayo, puyat tayo. Pero dahil matured na tayo, alam nating mabuti yon. Kaya kahit parang mabigat sa atin, dadalahin natin ang ating katawan sa church. Kasi para sa ikabubuti natin yun. Di ba yung mga bata, sasabihin lagi natin, anak, kumain ka ng gulay, yan ibang pasiklat, pampalusog. Mag-aaway pa kayo, di ba? Kayo po bang mga matatanda ay sinasabihan pa ng misis na kayo kumain ka ng magbukay, hayang, masustansya? Alam mo na, kahit yung ampalaya ay mapait, pipilitin mong kainin kahit mapait ang lasa dahil alam mo sa sarili mo, yun ay maganda sa iyong kalusugan. Gayon din ang pagdalo sa church. Kahit minsan kami pagod, puyat, not feeling well, pero babangon kami, pupunta, mag-worship, magpupuri sa Panginoon. Kahit yung katawan namin, ayaw yung katawan namin na pumunta sa church. Pero dahil alam namin ang pagpunta sa church ay mabuti para sa buhay namin, ginagawa po namin yun. Ano nagiging resulta? Nang hihina kami na pumunta sa church, paglabas namin, malakas at revive ang aming buhay. Kung kayo po ay nanghihina at kung kayo po ay parang nanlalambot, pumunta kayo sa church, papalakasin kayo ni Lord. Kasi, pag pumunay tayo sa Lord, yung presence ng Lord bumababa at tayo papalakasin niya. So, when I was a child, I reasoned, I thought, like a child, but when I became man, I put away all childish things. No, okay, matanda na, hindi ko na ginagawa, hindi na ako asal bata. Alam ko na yung mabuti, alam ko na yung masama, at ang gagawin ko yung mabuti at tatalikuran ko yung masama. Now, bakit kinakailangan na tayo ay lumago sa ating pananampalataya? Bakit kinakailangan umunlad tayo sa ating pagkakilala, sa ating kaalaman sa Panginoon? Tanungin po ninyo ako, bakit nga ba? Sapagkat hindi ka pagtitiwalaan ng Diyos
ng blessing to the maximum level kung ikaw ay immature. Parang ganito po, halimbawa, sino dito may motor na motor kayong ginagamit pang pasada? Kung kayo may anak na maliit, kahit gaano pa ninyo kamahal ang inyong anak, hindi nyo ipapahawak ang susi sa inyong anak na 3 years old. Tama? Hihintayin po ninyo ng inyong anak, una ay mag-mature, magkaroon ng lisensya at matutong mag-drive. Hihintayin yung tamang panahon. Now, si Lord din po, mga kapatid, ay may tamang oras at tamang panahon kung kailan niya ibubuhos ang pagpapala sa iyo. I-bless ka ng Lord, pero yung blessing na ibibigay sa iyo ng Lord ay hindi lalampas doon sa iyong spiritual maturity. Bakit? Sapagkat pag binuhusan ka ng Diyos ng blessing na lampas sa iyong spiritual maturity, pwedeng yung blessing hindi maging blessing sa iyo. Pwedeng mapahama ka pa. Naalala niyo po ba yung prodigal son story? Yung young son, young it means immature, hiningi niya ang mana. Alam nyo, sobrang daming perang binigay sa kanya. Hindi niya na-contain. Bakit? Kasi kulang pa siya ng alam. Siya po ay illiterate pagdating sa pera. Hindi niya alam paano i-handle. Alam niyo po, naubos lang yun nung wala pang 1 taon. Isang iglap. Sayang. Kaya kung i-bless ka ng Lord ngayon, paunti-unti, hindi bigla, matuwa ka. Dahil, ang ibig sabihin, pag binuhusan ka ng Diyos ng limpak-limpak na kayamanan, baka malunod ka. At pag nalunod ka, baka maipahamak mo ka. Now, sabi sa Galatians chapter 4, basahin natin. Ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa, ilustrasyon to ilustrasyon na ginamit ni Pablo kung paano ipagkakatiwala ng Diyos sa atin yung mga pagpapala ipin-repair na. Sino itong naniniwala? May nakalaan sa buhay niya na pagpapala si Lord. Yeah. Pero sabi, itong ilustrasyon na ginamit ni Paul. Sabi niya, ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin, bagamat siya ang may-ari ng lahat. Tingnan niya sa verse 2, sapagkat siya ay nasa pamamahala pa ng mga tagapangasiwa sa loob ng panahong itinakda ng Ama. Ibig sabihin, mayroong panahon na itinakda ang Diyos na ipapahawak niya sa iyo yung mga bagay na inihanda niya para sa iyo. Pero sa habang panahon, wala pa yun, dapat magpamature ka, lumago ka sa pananampalataya, lumalim ka kay Lord, tumatag ka, para pag dumating yung blessing, sigurado hindi ka magbabackslide, hindi ka lalayo sa Panginoon. Ang dami namang binuhusan ng pagpapala, bless. Pero nakakalungkot ang buhay. Dapat maging closer kay Lord. Wala, nakalimot na, tumalikod na, nagyabang na, nakalimutan nila na nung sila ay walang-wala, sila ay iniluhod sa panalangin, mininturan, pinagtsagaan, na alagaan sa Panginoon. Nung maunlad na ang buhay, sinisisi pa ang church. Sabihin mo sa iyong katabi, walang ganun dito. Ang church ay blessing. Bakit? Dahil tayo ay tinuturuan paano ang buhay natin mag-grow, umunlad at magkaroon direksyon. Kaya sino dito ang naniniwala, may ipapamana si Lord sa kanya. Kung ang tatay mo, nanay mo, walang naipamana sa iyo, I am telling you, may ipapamana sa iyo si Lord. Meron ba talaga, Pastor? Basahin niyo yung Romans chapter 8, verse 16 to 17. Yun daw tumanggap kay Kristo ay kanyang anak. At yamang mga anak, tayo ay tagapagmana ng Diyos, tagapagmanang kasama ni Kristo. We are co-heir of Christ. So lahat ng tumanggap kay Kristo, mayroong mana sa kaharian ng langit. Wala kang pamana ang nanay mo, tatay mo dahil mahirap na kalang buhay. But I am telling you, kapatid, pag ang Diyos ang nagpamana, magugulat ang maraming mga tao. Grabe, saan galing ang mga ganyan mong kayamanan, wala namang pinamana ang magulang mo. Ay di galing sa langit. Pero ang kailangan, lumago ka sa pananampalataya mo dahil hindi ipamamana sa iyo ng Panginoon ang mga malalaking kayamanan, mga malalaking lupain, mga malalaking position kung ikaw ay childish. Ang ibig sabihin ng childish, immature ka. Tampuhin, maramdamin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, let's grow in faith. So keep moving forward in your spiritual journey.
Pag sinabing spiritual journey, yung nagsisimula kay Lord, hanggang sa tayo ay lumalago, hanggang sa dumating ang araw, tayo ay magiging channel of blessing na sa mga tao. So, number 2, in what area of life that we should keep moving forward in serving the Lord. Sabihin mo nga sa iyong katabi, let us serve the Lord. Marami pong klase po ng mga serbisyo sa buong mundo. Na lahat po ng klase ng serbisyong ito ay kailangan para ang mundong ito ay mag-function. Kasi kung walang service dito sa mundo, ang mundong ito hindi magpa-function. Halimbawa sa restaurant, kailangan doon ng magse-serve. Sa government, kailangan doon ng magse-serve. Kaya nga may mga government employee. Yung iba nagse-serve sa mga kapulisan, nagse-serve sa mga barangay, yung mga ganon. Yung iba volunteer, yung iba ay mayroon silang mga salary. Ang mga ginagawa po nila yun, ang tawag po doon ay service. Yun ang mga estudyante, doon sa school nila. Service din yun, mga kapatid. But the highest form of service in the world is serving the Lord. Sabihin mo sa iyo katabi, the highest form of service in the world is serving the Lord. Yes. Dahil dito, hindi mayor, hindi senador ang iyong pinagsisilbihan. Kung ikaw nagtatrabaho sa office of the mayor or office of the president, di parang ikaw ang lakas ng dating mo kasi nagsiserve ka sa matataas sa politiko. Tapos, kamusta ka nang ginagawang wala? Nagsiserve lang ako sa simbahan namin. Tagabuhat ng pulpito, tagabibigay ng tinapay. But you're serving, hindi sa king, kundi sa King of Kings. Hindi sa Lord, kundi sa Lord of Lords. You're serving doon sa Creator of the universe. Sa gumawa at lumalang ng lahat ng tao. Sa Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo. Kung ikaw ay nagsisilbi sa bayan o nagsisilbi sa ang kaya nilang ibigay sa iyo, sweldo. Tama? Pero pag naglilingkod ka sa Panginoon, ang ibinibigay niya sa iyo, buhay, hininga, kalusugan, kalakasan, pag-iingat, proteksyon, pabor. Kaya yung paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ito'y kailangan natin gawin. Do not stop sa pagsiserve na, ako'y basta nagbibigay ako ng mga tinapay dito paglinggo at nagbibigay ng mga juice sa mga tao. Holy Communion, hallelujah, nagsiserve na ako kay Lord. Keep moving forward. That is just a starting point of serving the Lord, pero that is not a real service in the Lord. The real service in the Lord is winning soul and make disciples. Sabihin natin, winning soul and make disciples. Ano winning soul and make disciples, Pastor? Yung ikaw ay pupunta doon sa mga tao na wala pa sa Panginoon at i-encourage mo sila na lumapit kay Lord. Ang mga tao yung inaakay, aalagaan mo sila hanggang sa mag-grow sila in the Lord. That is service in the Lord. Kung ang iyong kayang alagaan ay mga bata, alagaan mo mga bata. You are serving the Lord. Kung kaya mong i-lead ay ang mga youth, i-lead mo sila papalapit sa Panginoon. Ang tawag dyan, you are serving the Lord. Ang mga nanay, ang gusto ko pala, malapit ka sa mga nanay, naaakay mo yung mga mother, you are serving the Lord. O ako mga mens, o mga single, or mga professional, or mga youth, ang tawag dyan mga kapatid, you are serving the Lord. Yung ikaw ay tagapunas ng silya, tagapunas ng upuan, maganda yan. Pero hindi yan ang talagang pagsisilbi sa Panginoon. Ang pagsisilbi sa Panginoon, you are doing the mandate of God. Ano ba yung command ni Lord sa kanyang mga disciple bago umakyat sa langit? Go, therefore, and make disciples of all nations. Ibig sabihin, tayo ay maging kasangkapan para yung mga tao na sa kadiliman ay madala sa liwanag. Now, we must keep moving forward when it comes to serving God. Ang isa pong halimbawa dito, mga kapatid, nang nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon at progressive. Ibig sabihin, progressive, umuunlad. Yes, ikaw ay nagsimulang tagapunas, pero hindi habang panahon tagapunas ka. Natawag yan ni humbling moments, humbling season, pero huwag namang masiyahan ka na hanggang doon lang. Ako po, nung nag-start kami sa church, kami po may mga concert, tagabuhat ng mga kahon, ng mga speaker. Yun ang gawa namin sa church.
Pagka may concert, kami yung taga-lalagay ng mic doon sa stage. Yun po ginagawa namin. Tagahakot kami po ng silya. Yun po ginagawa po namin. Pero hindi po ako nanatili doon. Naghawak po ako ng mga Bible study. Nag-lead ako ng children. Nag-lead ako ng youth. Gumraduate po ako doon sa taga-punas. Pero hindi ko po sinasabing masama po yun. It is just a starting point of your journey sa paglilingkod sa Panginoon. At may mas madami pa na ipapagawa si Lord sa iyo. Meron tayo ditong usher noon si Sister Gemma. Pag sa mga pamimigay ng tinapay, siya yung nangunguna-nguna dito. Pero sabi ko, hindi ko mananatiling ganyan habang panahon. The Lord will use you more than that. Ngayon po, nag-lead siya ng small group na isang pamilya. Ngayon mga kapatid, church na ang kanyang hinahandle. Dati ang hinahandle lang niya, tasa. Dati ang hinahandle niya, tinapay, kuha na po kayo, God bless you. Ngayon po, ang hinahandle niya, church. She is leading people. Sabihin mo sa iyong katabi, do not limit yourself in serving the Lord. The Lord will use you mightily. If you are faithful in a little, the Lord will entrust you more. We must keep moving forward in serving the Lord. Let us look Joshua. Sa Exodus chapter 33 verse 11, anong sabi? Si Moses, nakikipag-usap siya face to face. Yan, kaya maganda sa pastor yung may alalay, no? Pag nagpe-pray ka, pagka nasusunog na yung sinaing, merong magpapatay. si Moses, nakikipag-usap siya kay Lord. Meron siyang alalay. Ang pangalan po ay si Joshua. So, face to face, nakikipag-usap sila kay Moses, parang kaibigan. Then Moses would return to the camp, but young men who was his helper. Ano pangalan ng helper niya? Ano pangalan? Joshua. So, sino daw si Joshua? Son Son of Nun. Who is the person in the Bible has no father? Joshua, the son of Nun. Sabi dyan, si Joshua, the son of Nun. Hindi yun eh. Ano si Joshua? Si Joshua ay isang helper nga siya. Servant, ang lilingkod. Pero siya isang young man. Ibig sabihin, bata pa. Itong si Joshua, kailan siya nag-start na mag-serve sa Panginoon? Bata pa. Bata pa siya nagse-serve na. Pero, napapansin po natin sa istorya ng Bible, si Joshua po, hindi natapos doon ang paglilingkod. Yung iba, nung estudyante, marami na yung nagse-serve sila kay Lord, active, tumutugtog sa music, ganyan. Nung makagraduate, magkaroon ng trabaho, iniwanan na ang paglilingkod. Nandun na sa sirkular, nasa mundo. Ang layo na nila sa Diyos. Pero si Joshua, mga kapatid, Joshua keep moving forward in serving the Lord. Tingnan ninyo po, sa Joshua 24, verse 15. Challenge niya yung mga tao. Ang sabi niya, sabihin niyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosa ng inyong mga ninuno, sa Mesopotamia, o sa mga taga-Kanaan. Sabihin niyo. At kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, sabihin niyo kung kanino kayo maglilingkod. Diba? Sabi niya. Pero ano sabi ni Joshua, yung huling sentence, isigaw natin, yung huling sentence kung nakita niyo. Ha? Ngunit, sabihin natin, ngunit, isigaw ninyo kung yun ang gusto niyo mangyari. Ngunit, ano? Ako, ang aking angkan. Ibig sabihin, ikaw, ang asawa mo, ang anak mo, ang apo mo sa tuhod, ang apo mo sa tampangan, ang apo mo sa kuko, ako sa kung saan ba, mag-serve kay Lord. Pag nag-serve tayo kay Lord, may direksyon ng ating buhay. May patutunguhan. Naka-anchor ang buhay natin sa Kanya. Kung hindi ka nag-serve kay Lord, bahala ka na kung saan ka pumunta. Pero pag nag-serve ka kay Lord, may direksyon ang buhay. May direksyon ang mga anak natin. Alam mo na, nakakatuwa kasi. Dati yung mga anak ko, sabi ko, parang ang hirap papuntahin sa church kahit anak ng pastor. Pero nakikita ko ngayon, they are so excited na pumunta sa church. Magamit din sila ng Panginoon. Ano pong ibig kong sabihin? Walang masaya sa puso ng magulang kung makita ang kalanggung sa bayan nagsiserve sa Panginoon. O sino ditong masaya ang kalang anak, ang pamilya nagsiserve kay Lord? O sino gusto niyo makita ang mga anak ng apo mo? Nasa bingguhan, nasa sabungan, nasa kung saan mga tongita, nasa inuman, araw-araw ganon. Gusto niyo ganon makita sa pamilya niyo? Ha? Wala. Kung gusto natin umayos,
Dapat maging masaya tayo na makita ang ating sambahayan, nalapit sila kay Lord. Kasi pag nalapit sila sa Panginoon, nalapit, kita nyo, yung mga bisyo nalayo sa kanila. Ha? Siyempre, tipid. Pag ano, di ba? Siyempre, walang bisyo, di ba? Na nagiging matipid ka. O, nababawasan ang gastos mo. Nakakaroon ka ng mga ipon. So, ibig sabihin, pag nagseserve ka sa Panginoon, doon nagiging ang buhay mo ay ano, unti-unting na shape, naayos. Maraming inaalis ang Panginoon. So, sabi ni Joshua, ngunit ako at ang aking sambahayan. Kita nyo, si Joshua, kailan nag-start maglingkod? When he is a young man. Nung ba siya nagkaasawa, anong ginawa niya? Siya pa rin ay nananatiling naglilingkod sa Panginoon. Yung iba nagkaroon na ng jowa, wala na. Hindi na naglilingkod kung saan na nagpupunta. Nung magkaapo na, magkaanak na, hindi mo nakita sa church. Noong single pa rin sa Diyos ko po, sana naman eh, meron makagusto sa akin, awa na po. Nung binigyan ni Lord, ang pinaglingkuran na yung jowa, tinalikuran na si Lord. Dapat, ang paglingkuran natin, hindi yung jowa, kundi yung Diyos na nagbigay, hindi yung jowa. Di ba? Yun dapat. Lalo ka dapat mag-serve. Utang mo kay Lord. Buti naman, Lord. Kahit malapit na ako sa, mawala sa kalendaryo. Buti na lang, may thermometer pa. Kung wala na sa thermometer, ay, meron pang metro. Marami yun. So, anong ibig sabihin? Hindi dapat nung kabataan ka pa nag-serve. Pag may pamilya ka na nag-serve ka pa rin. Ito ang nakita kong malupit. Itong malupit. Joshua 10:34-31. Basahin natin ito, Nag-iwan siya ng legacy. Pag sinabing legacy, something that you can pass to your next generation. Na kahit wala na si Joshua, sabi, nanatiling tapat kay Yahweh ang bayang Israel. Kita nyo, wala na siya, pero yung kanyang mga iniwanan, habang daw kung nabubuhay si Joshua, at kahit wala na siya, nananatili silang tapat kay Yahweh habang nabubuhay, ang pinunong nakakatalastas sa mga kababalaghang ginawa ni Yahweh sa bansang Israel. Kita nyo, pag wala na tayo dito, hindi tayo matatakot at mangangamba na kung saan pupunta ang ating mga anak dahil panatag tayong umalis dito dahil ang ating mga anak ay alam nating na kay Lord. Hindi mapapariwara ang buhay pag na kay Lord, pag nag-serve kay Lord. Amen? So, ngayon mga kapatid, pwedeng sabihin natin, ang hirap namang mag-serve kay Lord, Pastor, madami mga persecution, minsan hinahadlangan ng mga mahal sa buhay, minsan naman nagsiserve ako, parang walang nangyayari, ganun pa rin. I am telling you, be strong. Sabihin natin, be strong. Magpakatatag ka at magpakatibay. Dahil sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, huwag daw tayong matina. Maging masipag ka lang. Ibig sabihin, patuloy ka lang maglingkod. Bakit? Dahil alam ninyo, hindi nasasayang ang inyong pagpapahirap, ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ibig sabihin yung ginagawa mo para kay Lord, pagdating ng araw, mayroong ganti siya. Gagantihan ka ng Lord. Kaya kita nyo yung mga naglingkod dito, ay, nung kayo po, inabutan nyo paano ka nagsisimula dito. Hirap ang buhay ng mga tao dito. Bakit sa mga utang, kung ano ang mga problema. But they are keep on serving the Lord. Kahit sa panahon ng pagsubok. Ngayon, nakita ko po ang buhay nila, ang layo doon sa nung sila ay nagsisimula naglilingkod. I am telling you, I am challenging you, mga kapatid. Pag naglingkod ka kay Lord, hindi ka malulugi. Gusto nyo pong bigyan ko kayo ng isang promise na malupit sa mga naglilingkod. Ito, pinangahawakan namin ito. Pahawakan dyan nyo din po ito. Basahin nyo po yung Exodus 23:25. You must, what? Serve only the Lord. Kung ikaw ay naglilingkod sa gobyerno, sa secular, you can turn your service sa secular kay Lord. Gawin mo yung mabuti at iniisip mo para to kay Lord. Magiging isang mabuti akong citizen na ginagawa ko ito para kay Lord. You can turn your service sa government or sa secular na ginagawa mo yun para kay Lord. Hindi lang para kumita ka ng pera. O kaya para
magiging mabuti ako para pagdating ng araw meron pension ako. Huwag lang hanggang doon. Gawin mo siya na, Lord, ginagawa ko to. Ito ay para sa iyo, para mapapurihan ka sa buhay ko. Ganon, you are serving the Lord. So, you must serve only the Lord, your God. If you do, basahin natin lahat, I will bless you with food. Ibig sabihin, yung mga pangangailangan mo. And water. And I will protect you from illness. Anong ibig sabihin niya? Kay Lord ka lang daw maglingkod. At pag ginawa mo yan, susupply ng Diyos ang lahat ng pangangailangan. At hindi lang yun, puproteksyonan ka pa ng Lord at ilalayo ka ng Lord sa mga sakit. Yan ang pangakong yan ng Diyos sa Exodus 23:25. Exclusive lang ho yan sa mga naglilingkod. Hindi sa mga backslider. Amen? Kasi dito gustong mag-serve kay Lord. Amen. Paano ako mag-serve kay Lord, Pastor? Siguro may kilala kang 3 o 4 na tao. Akayin mo sila sa Panginoon. Alagaan mo sila hanggang sa sila'y mag-grow. You are serving the Lord. Ha? You are serving the Lord. Hanggang sa sila'y mag-grow. Kung paano lumalago ko kay Lord, gawin mo silang kagaya mo din. Kung paano nai-inlove ka kay Lord, gawin mo silang nai-inlove din kay Lord kapares mo. You are serving the Lord. Anong number 1? We must keep moving forward in our spiritual journey. Lumago tayo, mag-mature tayo. Pangalawa, we must keep moving forward in serving the Lord. Hindi tayo mananatiling nakaupo, hindi lang tayo taga-distribute ng tinapay, hindi lang tayo taga-tugtog, mag-aalaga tayo ng mga tao, maglilid tayo ng mga tao. Some of you, you will lead churches. You will mobilize people, you will lead people. At alam niyo po, kung masaya na kayo dumadalo at nararamdaman yung presence of God, mas iba po, grabe ang kagalakan na mararanasan ninyo kapag nakita niyo yung mga taong inaakay niyo kay Lord, nababago ang buhay na ilove din kay Lord. Amen? So, and last, we must keep moving forward in facing the challenges of life. So, tayo pong lahat, araw-araw, ay may mga hamon. Pag sinabing hamon, challenges. Yung iba ay sa pag-aaral nila, yung iba ay sa negosyo nila, sa pagpapamilya, yun ay sa kabuhayan, sa ministeryo, sa mga trabaho natin. Maraming mga challenges tayong mga kinakaharap. How to keep moving forward? Marami po ay, yung bang madali po silang sumuko. Tanungin mo ang iyong katabi, madali ka bang sumuko? Madali ka bang umayaw? Yung iba, nakakita ka na ba kayo ng ganare? Gusto mong tulungan kasi hirap ang buhay niya. Binigyan mo ng trabaho, nakaka3 araw pa lamang, resign na. May kilala kayong ganon? Inihanap mo ng trabaho, binigyan mo ng trabaho. Nakaka3 araw pa lang, nautusan lang ni boss. Sa bahay na lang ako magkukomputer maghapon. Alam niyo po mga kapatid, ang dali mo namang sumuko. Ang dali mo namang umayaw. Excited ka na kumuha ng kurso na yan. Tapos, nung mahirap na yung lesson, nag-drop ka na. Kung ikaw ay estudyante, yan ang challenges mo. Nag-business ka. Nalugi. Ng 5 pesos. Ayaw mo na magtinda ng barbecue kasi nalugi ka ng 5 pesos. Buti nga ikaw, 5 pesos lang nalugi. Si Henry, si milyon-milyon eh. Pero, they keep moving forward until they reach the top of their success. Sabihin mo sa iyo katabi, let's move forward. Huwag kang umayaw, huwag kang sumuko. Darating ang araw, makakamtan mo rin ang tagumpay sa buhay na ito. Apply ka lang ng apply, wala hindi matanggap-tanggap. Huwag kang sumuko. Baka sa pa 1,000 na apply, matatanggap ka na. Yung may-ari ng KFC, fried chicken. Alam niyo po, ini-offer niya sa mga tindahan ang kanya pong recipe. 1,000 na application sa mga tindahan. Tinanggihan. Ay yung pa 1,000 isa. Yun, may naawa. Pero alam niyo po, mga kapatid, ngayon, lumago yung business. Meron pong isang manunulat ng libro na siya po ay nilapitan na niya ang mga daan-daang mga printing press
para lamang imprenta ang kanyang libro na ang pangalan po, pamagat ng libro niya ay Food for Your Soul. Food for the Soul. Alam niyo po, daan-daan ang kanyang mga pinuntahan ng mga printing press, nire-reject at sabi na, walang bibili ng iyong libro. Alam niyo, merong isang nagbigay ng attention sa kanyang libro. Inilathala ang kanyang libro. Alam niyo po mga kapatid, naging best-selling books ang kanyang mga books. 20 taon na ang nakakalipas. Hanggang ngayon, pinakikinabangan pa ng maraming tao ang libro niyo. Ibig sabihin nun, hindi sumuko. Ha? At pag hindi ka sumuko, makakamit mo ang tagumpay pagdating ng araw. Victory belongs to the people who never give up. Sabihin mo siya, katabi ito, give up. Meron pong isang kwento sa Bible, na doon sa 1 King chapter 17, ang Israel po, ang kalaban nila mga Pilisteo. Ang mga Pilisteo po ay meron po silang hero, higante, ang pangalan si Goliath. Ngayon, si Goliath po, natagagat. Challenge niya ang bansang Israel, huwag na tayo maglaban. Pumili na lang kayo ng matapang. Isa lang ang lalabanan ko. Mag one-on-one na kami, one-on-one. Pag siya'y aking natalo, anong mangyayari? Alipin namin kayo. Pag natalo naman niya ako, alipin ninyo kami. One-on-one na lang, huwag tayo mag-gera, magpapagod pa ang lahat. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Siyempre, dinadaan niya sa laki. Ikaw ba naman, pag higanti ka, malakas ang loob mo pag ang mga kalaban mo, mga pasli. Parang sa basketball, ang lakas ng loob mong labanan. Kasi maliliit kaya mo sa tapalang ganyan, Ang mahirap mo, higanti ka, natapalang ka pa. Nakakahiya naman yun. Kaya sabi po sa Bible, hinahamon, challenge ang Israel. Tingnan niyo verse 11. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nasiraan sila ng loob at natakot. Grabe. Nung marinig po yung challenge, natakot po sila. Ikaw, ano ang nagiging feeling mo kapag nanonood ka ng balita, ng mga ABS-CBN news, ng mga gera? Ikaw ba ay lumalakas ang loob o natatakot? Tataas na lang daw ang bilihin bukas ang asukal, pandak na lang ang mga hindi nataas. Pag narinig mo ang mga ganyang balita, anong nangyayari sa'yo? Ikaw ba'y nasisiraan ng loob? Ikaw ba'y natatakot? O iisip ka ng paraan para malampasan mo yung sitwasyon na yun? Now, narinig ni David yung challenge. Kaya sabi niya, nag-volunteer. Walang mga mag-volunteer. Nag-volunteer siya. Pagdating kay Saul, tingnan niyo sa verse 17, sinabi ni David, di po tayo dapat masiraan ng loob. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka dapat masiraan ng loob. Dahil mataas ang bilihin. Dahil mataas ang gasolina. Bakit? Dahil itataas din ng Lord ang blessing na ibibigay. Ano ba natin? Yan yung mayroong mga spirit of David. Sino dito yung may spirit of Saul? Makarinig lang ng kung ano mang balita. Nako! Takot ka na agad. Balita sa gobyerno, balita sa kung saan. Takot ka na agad. Nasira na ang loob mo. Nako! Ganito. Merong gera. Nako! Patumal ang negosyo. Pag nakakarinig ka ng gano'n, parang nawawalan ka ng gana. Magtrabaho, pumasok. Pero yung may spirit of David, ganito tayo. Ganito ang mga may spirit of David. Di po tayo dapat masisiraan. Ang mga may spirit of David, hindi nasisiraan ng loob. Laging may solusyon pag mayroong nakikitang problema. Naalala ko yung isang kausap ko. Umanap kayo ng malilipatan na church. Dahil sigip na kayo. Hanap daw sila na, wala po kaming makita na naghanap kami. Wala talaga. Sabi ko, meron yan. Ano pong ibig ko sabihin? Sabi ng Bible, seek and you will find. Ano yung at the back of our mind, laging sasabihin, laging wala, laging kulang, laging hindi pwede. Alam niyo po,
In every problem, there is always a solution. Kaya lang parang walang solusyon kasi sa isip natin, sinasaraduhan na natin. But in every problem na dumarating sa buhay natin, laging may solusyon yan. Now, sabi niya, hindi po tayo, dapat matakot. Ako ang lalaban. Ano ang sabi na naman? Nag-react na naman ang mga spirit of Saul. Tingnan ninyo. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya. Yan ang mga salita ng mga may Saul spirit. Laging natatakot, laging nasisira ng loob, laging hindi mo kaya, wala tayong pera, mahirap tayo, wala tayong pinag-aralan. Yan ang mga may spirit of Saul. Pero yung merong spirit of David, laging pasulong yan. Laging pasulong. Sabihin mo sa iyo katabi ang mga mayroong David, spirit of David, laging pasulong. Yung may Saul spirit, laging paatras, laging paayaw, laging give up. Yan. Sabi ni Saul, ay hindi mo kaya. Yan may gatas ka pa sa labi. Samantalang yun, ilabot naman dirigma. Nagsalita si David, ako ang nag-aalaga ng mga tupa namin, ng mga kambing namin. Pag sinisila po yun ng leon, pinapatay ko ang leon. Marami na po akong napatay ng mga leon at oso. Mapapatay ko rin yan, higanting yan. Kita nyo? Kung paano iningatan ako ng Diyos sa mga leon na yan, iingatan din ako ng Diyos diyan sa higanting yan. Kita nyo mag-isip ang mga David. Naku, paano na kami ngayon 2024? Pahirap na pahirap ang buhay. Yan ang mga may spirit of ang mga may spirit of David, ganito yan. Lord, kung paano nag-provide ka ng pandemic noong 2022, 2023, ikaw din ang mag-provide sa 2024. Ang sabi ng Saul, naku, may gatas ka pa sa labi, higanti ang haharapin mo. Sabi ni David, hindi. Ako, marami nang napatay na leon at oso. Kung paano napatay ko ang mga leon at oso, mapapatay ko rin yan ng higanting niya. Kung paano iningatan ako ng Diyos sa leon at oso, iingatan din ako ng Diyos sa higanting niya. Kapatid, kung paano iningatan ka ng Diyos noong 2023, iingatan ka din ng Diyos ngayong 2023. Just keep moving forward. Huwag kang matakot. Now, anong ginawa ni David? Tingnan ninyo, look at the verse. Si David po, nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Ito na yung labanan na. Gaano sila, maghaharap na. Ladies and gentlemen, pound per pound. Ting! Gaano, bumating-ting. Nako, ang taas ng kalaban ng isa. Yung isa ang liit, pero pansinin nyo, hindi tumakbo si David. Tumakbo pasulong. Ang takbo pasulong, hindi patras. Sabi doon ay, patakbo daw po si Goliath. Patakbo din po siyang sinalubong ni David. So yan, patakbo pa ang mga pasugod. Yung mga may spirit David, pasugod yan. Sabi doon, haba daw kung dumudukot ng bato. Anong nangyari? Tinirador niya yung higante, tinamaan sa noo, bumaon sa ulo ni Goliath at bumagsak. Kita niyo po mga kapatid? Isang bala lang. Si Goliath, bulagta. So anong ibig kong sabihin? Dito, kapag humakbang ka at sumulong ka, pasulong ka, sa babak-abang ka ni Lord, tutulungan ka para ikaw ay magtagumpay. Yung Goliath ng problema mo, ng pagsubok mo, na kinakaharap mo ngayon, finances man yan o sakit, babagsak yan. Dahil ang Lord ang iyong lakas na tutulong sa iyo. Palatakan natin si Lord. Now, listen. So, next verse, basahin natin. Patakbong lumapit. Lagi siyang patakbo. Kasi nyo, David always keep moving forward. Lagi siyang pasulong ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, abante lang. Umabante ka lang. And the Lord will provide. Alam niyo po, kahit may mga matitinding pangailangan sa ministry, sa family, hindi ko kami nag-i-stop. We are just keep moving forward. At napapansin po namin, kapag umabante ka pala, si Lord na ang bahalang magpuno sa lahat ng kulang. Even sa ministry ito, maraming kulang, pangangailangan. Pero alam niyo po, we do not allow Goliath to stop us
and keep moving forward. Kaya, do not allow your problem to stop you in keeping moving forward. Now, ano nagtulak kay David? Bakit siya pasulong? Laging pasulong, hindi pa atras. Bakit laging pasulong? Tanungin niyo po, ano nga ba ang nagtulak sa kanya? Ano ang nagbigay sa kanya ng motivation? Ano ang nagbigay sa kanya ng encouragement para lagi siyang magpatuloy? Tanungin niyo po ako, ano? Ito yan, mga kapatid. 1 Samuel 17, verse 28. Ito yung nagtulak sa kanya, ha? Tinanong ni David. Ito yung hindi pa sila naglalaban. Hindi pa siya haharap sa higante. Ito yan. Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gagawin ng hari sa sino mang makakapatay sa Pilisteyong yon para maalis ang kahiyan ng Israel at sino siyang hahamon sa hukbo ng Diyos na buhay. At inisa-isa ng lalaki ang mga rewards na tatanggapin kapag ka napatumba niya yung higanting iyon at naglaban siya. At yun ang naging motivation niya. Yun ang naging bigay sa kanya lagi ng encouragement para siya ay magpatuloy na harapin ang mga hamon sa buhay. Tayo din. Anong mapapala natin kung magpapatuloy tayo kay Lord? Kapatid, ang sabi ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya'y maliligtas. Ang naglilingkod sa Diyos, papasok ka sa kaharian ng langit. Ikaw ay uupo na katabi ng ating Panginoong Jesus. Yes, dito sa lupa may persecution, may pagsubok, pero tandaan mo, ikaw ay magiging kapiling ng Panginoon doon sa kanyang kaharian. Ang pag-aakay ng mga kaluluwa, magastos. Minsan maraming persecution, pero just keep moving forward. Dahil sabi ng Panginoon, yung daw mga nag-aakay ng mga tao papalapit sa Kanya, ay magniningning doon sa langit na parang tala. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Tumingin tayo doon sa gantimpala na ipagkakaloob ng Panginoon. Your rewards, your blessing, cannot compare doon sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Sabihin sa iyo, katabi, mas malaki ang gantimpala ni Lord kaysa mga pagsubok na hinaharap mo ngayon. Kung malaki ang problema mo ngayon, I am telling you, mayroong malaking inihandang pagpapala ang Diyos. Come on, tayo po lahat. Kayo tumayo, just keep moving forward. Sabihin natin, let's keep moving forward. Ang sabi po ni Paul, mga kapatid, sa Philippians chapter 3, verse 14, nagpapatuloy ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Patuloy ka lang, kapatid. Langit ang bagsak mo. Magpatuloy ka lang kay Lord. Langit ang destinasyon mo. Tumalikod ka kay Lord, impyerno ang bagsak mo. Magpatuloy ka kay Lord, langit ang destinasyon mo. Sino ito gusto niya makapasok sa kaharian ng Diyos? Kami, magpatuloy ka lang. Don't never be discouraged. Just keep moving forward. Sa trabaho mo, keep moving forward. Parang ikaw ay pagod na sa ginagawa mo. Just keep moving forward. May reward sa dulo na nakahanda para sa iyo. Mayroong nakalaang tagumpay na naghihintay sa dulo. Magpatuloy ka lang. The Lord has prepared surprises for you. Magugulat ka isang araw. Ito pala yun. Kaya pala ako'y maraming pagsubok na pinagdadaanan. Ito pala yung reward na ibiniprepare ni Lord. Buti na lang, hindi ako nag-give up. Buti na lang, hindi ako nag-backslide. Buti na lang, hindi ako umayaw. Dahil na-miss ko ka. Kapatid, nagpapatuloy, you will not miss the blessing of the Lord that He has prepared for you. Amen? Come on, tayo po ay manalangin. Let's encourage ourselves, Panginoon, kahit ano po ang mga pagsubok na pinagdadaanan namin. Lord, hindi kami mananatiling hanggang bukong-bukong, hanggang bewang. Gusto namin lumangoy sa pagpapala mo, lumangoy sa presensya mo, lumangoy sa favor mo, Panginoon. Panginoon, ngayon po oras na ito, dinadalangin ko ng iyong mga anak na nandirito kayo. Lord, inspire them, encourage them to move forward. Kahit may pagsubok sa trabaho nila, napapagod, nahihirapan, Lord, ikaw magbigay sa kanilang kalakasan. Thank you so much, Jesus. Pwede mong ilagay natin ating kamay sa ating puso.
Manalangin tayo, sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa akin noong nakaraang taon. Naniniwala ako na mas higit pa ang biyaya na darating sa akin ngayong taong ito. Panginoon, kinikilala kita bilang aking tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako sa lahat ng aking mga karumihan. Panginoong Jesus, baguhin mo ang buhay ko. Nais ko po na maging kalugod-lugod ang buhay ko sa iyo. Gamitin mo po ako ayon sa nais. In Jesus' name, amen. Ako na lang mag-pray. Lord, bless your people today. Hayaan mo po na ang bawat salita na kalang narinig, mag-sink-in ito sa kalang puso, at ito may apply ng bawat isa sa amin sa araw-araw na buhay. Help us to keep moving forward, O God. We will go beyond from what we have done last year, O God. We will go beyond, O Lord. Lampas pa doon sa aming narating sa nakaraan. Maraming salamat. To you alone the glory and all the thanksgiving in Jesus' name. Amen.